Nagulat si Jong nung may nilabas si Chon na lalagyanan at sinabing iyon ay ang Shaolin Boosters. Mayabang na sinabi ng ating bida na kaya niyang kumain ng 2 boosters kaya sinabi nito sa kanyang master na pwede siyang kumain nito bago sila bumalik sa Mount Hua. Inisip ng estudyante na gusto sana niya itong ibigay lahat kay Jong pero hindi siya sigurado kung makakabuti ba ito o makakasama. Nagulat ang ating bida nung sinabi sa kanya ni Jong na hindi sa kanila ang mga Shaolin Boosters na iyon. Kung nakuha daw niya ito sa loob ng Free Spiritual Minds Treasure Tomb ay sigurado siya na ninakaw ito sa Shaolin Temple at ang kailangan daw nilang gawin ay ibalik ito sa kanila. Magrereklamo pa sana si Chon pero tinignan lang siya ng masama ng kanyang master kaya tumahimik na ito agad. Tinanong siya nito kung iyon na ba ang lahat ng boosters at sinabi nito na kinain na niya at Zug Songkai ang iba at binigyan niya ng 4 ang merchant na tumulong sa kanila. Sinabi ng master na kung hindi lang sila hinihintay ng Mount Hua sect ay gusto pa sana nitong kunin ang binigay ni Chon sa merchant pero wala na silang oras para doon. Kitang-kita naman na naiinis ang ating bida dahil mali daw pala na sinabi niya agad ang tungkol sa Shaolin Boosters sa kanyang master. Nagpasalamat sa kanya si Jong dahil hindi na nakipagtalo sa kanya ang kanyang estudyante at pumayag na naibalik na lang ang mga boosters. Makalipas ang ilang oras ay dumating na sila sa isang bayan kung saan hinihintay sila ng mga taga Mount Hua sect. Nagkamustahan na ang mga ito at kumain na dahil matagal silang hindi nagkita-kita. Natapos na ang master ng ating bida kaya sinabi nito sa lahat ng nandoon na mauuna na siya dahil kailangan na niyang magpahinga. Agad namang tumingin ng masama ang lahat ng nandoon kay Chon dahil meron silang gustong malaman. Kanina pa daw nila hinihintay umalis ang kanyang master dahil gustong itanong ng mga ito kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya at sa 18 pirate stronghold. Habang nagiinom ay sinabi sa kanila ng ating bida ang lahat ng mga nangyari sa Yangtze Riser at sa naging laban nila ng mga pirata. Natuwa naman ang mga ito dahil gaganda daw lalo ang pangalan ng Mount Hua sect dahil sa kanilang mga ginawa. Sinabi din ng isa na mas malakas pala si Chon kesa sa kanyang mga kasamahan na sina Jiang Hong at Jiang Soyun. Nung una daw kasi nilang nakita si Chon ay akala nila na mahina lang ito at wala ito masyadong hilig sa martial arts. Binigyan nila ito ng konting alak dahil wala na ang kanyang master at sinabing iba na daw ang tingin nila sa kanya ngayon. Bigla na lang may pumasok sa loob ng kainan at pasiga itong nanghingi ng tulong sa mga nandoon. Pinuntahan naman agad ng bantay ang babae at tinanong sa kanya kung ano ang problema. Sinabi nito na bigla na lang daw siyang inatake ng mga martial artist habang naglalaba at hindi makapaniwala doon ang mga taga Mount Hua dahil nasa Just Faction sila. Narinig naman ni Jong ang ingay at habang bumababa ay sinabi nito na kumalma muna ang babae at sabihin ng maayos kung ano ang lahat ng nangyari simula sa umpisa. Napansin naman ng lahat na hindi masabi ng babae kung ano talaga ang nangyari at hindi ito makatingin sa kanilang mga mata. Dahil doon ay sinabi sa kanya ni Jong na ituro na lang niya kung nasaan ang mga martial artist na nanakit sa kanya at sinabi na lang ng babae na sundan sila nito. Alam nilang lahat na merong tinatago sa kanila ang babaeng iyon at malaki ang tsansa na isang patibong ang kanilang pupuntahan. Pero kahit na ganun, kung totoo daw na merong nanakit sa kanya na martial artist ay hindi nila ito pwedeng palampasin na lang basta. Tumayo na ang lahat ng nandoon kasama na ang ating bida para sundan ang babae. Sumunod lang sila ng sumunod sa babae at nung nasa gitna na sila ng kagubatan ay bigla na lang silang napatigil dahil may tumawa ng malakas. Agad namang lumabas doon ang mga martial artist na nanakit sa babae at sinabi ng kanilang boss na kanina pa daw sila naghihintay. Lalo namang napaiyak ang babae dahil nakita niya na nasa kanilang tabi ang kanyang anak. Sinabi ni Jong na iyon pala ang rason ng babae kung bakit hindi niya masabi ang lahat ng nangyari sa kanya. Sinabi sa kanila ng boss na pumunta daw talaga siya sa lugar na iyon para hanapin lang ang isa sa kanila. Inisip naman ng ating bida kung paano siya nahanap agad ng mga kalaban kahit na ngayon lang siya nagpakita ulit. Hindi naman makapaniwala ang lahat nung sinabi ng boss ng kalaban na ang kayang hinahanap ay si Yu Jongmok. Nagulat ang kanilang kasama na kaaway daw pala ng master ni Chon ang Supreme Master ng River of Evil. Ang pangalan ng boss na iyon ay Oyep at kilala din ito sa alias na Long Arm Monkey. Nakalaban daw niya ito dati sa isang misyon na para sa Murem Union at nagkamali siya kasi hindi niya ito tinapos ng maayos. Narinig ni Oyep ang sinabi ni Jong at nagalit ito dahil hindi na daw siya kagaya ng dati at makakabawi na rin siya sa wakas.
Agad na niya itong sinugod kaya sumunod na rin ang kanyang mga kasama at nagkagulo na ang lahat ng nandoon. Hinanap naman ng mga taga Mount Huasek ang ating bida dahil bigla na lang daw itong nawala sa kanilang tabi. Narinig naman ito ni Chon kaya sumigaw ito at sinabi na nahiwalay lang siya sa kanila at babalik na rin ito maya-maya. Seryoso nitong sinabi sa kanyang mga kalaban na dahil hinihintay na siya ni Jong at ng kanyang mga kasama ay kailangan na niya itong tapusin agad. Bigla na lang nawala ang ating bida sa paningin ng kanyang kalaban at bigla na lang itong napunta sa kanyang likod. Sinubukan siyang atakihin nito pero mabilis itong nakayuko para umiwas. Nag-counter-attack naman si Chon at sinabing namatay na daw siya dati at hindi na niya ito gustong maranasan ulit. Pagkatalo ng ating bida sa kanyang kalaban ay sumigaw ito ng malakas at sinabing pabalik na ito sa kanila. Sa kabilang bahagi naman ng gubat ay makikita natin na naglalaban pa rin si Jong at Oyep. Sinabi ng kalaban na hindi pa rin nagbabago ang master at naaalala pa rin nito kung paano niya sinaksak ang kanyang tiyan. Iyon na daw ang pinakahihintay niyang pagkakataon para makabawi sa ginawa nito sa kanya dati. Sasaksakin din daw nito ang tiyan ni Jong kagaya ng ginawa nito sa kanya dati. Sinasalag lang ng master ang mga atake ni Oyep at iniisip nito na mas lalo atang lumala ang kanyang ugali. Halos patas lamang sila ng lakas kaya pumorma na ang dalawa na parang gagamitin ang huli nilang atake. Pagkatapos magtagpo ng kanilang mga espada ay nagdulot ito ng napakalakas na pagsabog. Nagtamo sila pareho ng malaking damage pero dinura lang ng kalaban ang kanyang dugo sa bunganga. Pero, napansin ni Jong na merong mali sa kanya at napagtanto nito na gumamit ng lason ang kanyang kalaban. Sinabi ni Oyep na sobrang dami ng ginamit na internal ki ng master sa kanilang laban kaya imposible na nitong matanggal ang lason sa kanyang katawan. Nakita naman iyon ng ating bida kaya mabilis itong tumakbo papunta sa kanila. Natawa naman doon ang kanilang kalaban dahil ang tutulong daw pala kay Jong ay ang kanyang estudyante. Agad sinugod ni Chon ang lalaki at sinubukan itong tadyakan pero hindi ito masyadong sineryoso ng lalaki dahil hindi man lang daw ito gumamit ng espada. Hindi makapaniwala ang kalaban dahil masyadong mabilis ang nangyari at bigla na lang daw nabali ang kanyang kamay. Habang nalilito ang lalaki ay ginamit na itong pagkakataon ng ating bida para tapusin agad ang kanilang laban. Dumiretso agad si Chon sa kanyang master nung natalo na niya ang kalaban at napansin na delikado ang kanyang lagay. Naisip ng ating bida na gamitin ang Shaolin booster na kanyang nakuha pero hindi ito sigurado kung matatanggal ba nito ang lason sa katawan ng kanyang master. Pagkapainom nito ay hinintay lang ni Chon kung meron bang mangyayari na kakaiba. Hindi man lang gumalaw Jong kaya inisip ng ating bida na kailangan niyang gawin ang lahat para sa kanya. Nilagay ng ating bida ang kanyang kamay sa dibdib ni Jong para suriin ang kalagayan ng kanyang master. Nakita niya na malubha na talaga ito dahil mahigit 70% na ang lason sa buo niyang katawan. Dahil doon ay hindi na kaya ng Shaolin boosters na pagalingin ito kaya sinubukan na lang ni Chon na higupin mismo ang lason sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang minuto ay nasimot na niya ito lahat at makikita natin na napunta na ang lason sa kanyang katawan. Umupo ito sa isang sulok at nag-meditate dahil kailangan naman niya ngayong tanggalin ang lason sa kanyang sarili. Napansin agad ni Chon na napakadami niyang internal ki at tinanong sa kanyang sarili kung kailan niya nakuha ang lahat ng iyon. Umabot daw siya ng Sword Master sa dati niyang buhay kaya alam niya na malakas siya pero masyado naman daw atang itong mabilis. Inisip nito kung dahil ba ito sa prutas, pag-meditate niya sa ilalim ng puno ng ilang taon, o sa pagkain niya ng Shaolin boosters. Bigla naman niyang naalala ang libro na kanyang nakuha na Bridge of 10,000 Arts. Parehas na mahirap ang Violet Mist Divine Arts at ang Divine Sun and Moon Archery pero napagsabay niya ito ng dahil sa Bridge of 10,000 Arts. Sigurado siya na iyon daw ang rason kung bakit dumami ng sobra ang kanyang internal ki. Bigla naman niyang naramdaman ang sobrang sakit at sinabing hindi pa pala siya tapos sa pagtanggal ng lason. Habang tinatanggal ito ay inisip ng ating bida na ayos sana kung mapapalakas niya ang kanyang poison resistance. Pero, dahil wala na siyang oras at mabilis nang kumakalat ang lason sa kanyang katawan ay hindi na niya ito magagawa. Pagkatapos maubos ng lason ay agad na itong tumayo at sinabing kailangan na niyang bumalik. Nakita agad ni Chon ang kanyang master na nakatingin sa kanya at mukhang ayos na ang pakiramdam nito. Pagkabalik nilang lahat sa kanilang tinutuluyan ay makikita natin na nagpapasalamat ang ating bida sa kanyang master.
Tinanong naman siya ni Jong kung bakit siya ang nagpapasalamat dahil alam naman daw nilang dalawa na ang ating bida ang nagligtas sa kanya. Itinanggi naman ito ni Chon at sinabing madali lang niyang natalo ang kalaban dahil nahirapan na ito ng sobra sa kanyang master. Wala na lang nagawa doon Jong kaya ngumiti na lang ito at nagpasalamat sa kanyang estudyante. Bigla naman itong naalala ang Shaolin Booster na kanyang kinain para gumaling at inisip kung ano kaya ang kanyang gagawin. Nagulat naman siya dahil pagtingin niya kay Chon ay masama itong nakatingin sa kanya. Sinabi nito na wala na silang magagawa dahil nakain na ito ni Jong at pag pinaliwanag pa nila iyon sa Shaolin Temple ay lalo lang magkakagulo. Dinagdag pa nito na hindi naman ito kinain ng kanyang master para sa kapakanan ng paglakas at dahil lamang kailangan niyang gumaling. Kung pupunta daw sila doon at sasabihin na sa kanila ang matagal nang ninakaw na Shaolin Boosters at hindi ito kumpleto ay magkakaroon lang ng malaking gulo sa Shaolin Temple at ang Mount Hua Sect. Wala nang nagawa si Jong kundi ang huminga na lang ng malalim at pumayag dahil alam naman niya sa kanyang sarili na tama lahat ng sinabi ng kanyang estudyante. Habang nakatingin si Chon sa nag-aalala niyang master ay inisip nito na napakabuti talaga nito. Nanghingi ito ng tawad sa ating bida dahil sa lahat ng nangyari pero sinabi ni Chon na dahil naman sa kanya kung bakit sila pumunta sa lugar na iyon kaya hindi siya dapat ang humingi ng tawad. Pagkatapos nilang magpahinga ay agad na silang umalis para mabilis na silang makabalik sa Mount Hua Sect. Pagkalipas ng ilan pang oras ay nakarating na din sila sa wakas at masaya muna nitong tinignan ang Mount Hua. Bigla naman niyang narinig na merong tumawag sa kanyang pangalan at pagtingin niya ay tumatakbo papunta sa kanya ang kanyang mga kasamahan. Naluluhan nilang tinanong kung saan siya napunta at kung paano siya nakaligtas sa nangyari. Habang nagpapaliwanag ay bigla na lang siyang natigil dahil meron sumigaw ng senior brother ng malakas. Ito ay ang kanyang senior sister na si Wol at makikita natin na sobrang saya nito dahil buhay ang ating bida. Hindi na ito nagsalita pa at nagmadali na lang tumakbo papunta kay Chon at niyakap ito ng mahigpit. Masaya naman ang ating bida dahil hindi daw niya inaakala na mararanasan niya ang may mag-alala sa kanya ng ganun. Lumipat muna ang ating storya sa 3 Spiritual Minds Treasure Tomb at makikita nating sinusubukan pa rin ng lahat na kuhain ang mga kayamanan sa loob nito. Pero, hindi alam ng lahat na merong patibong ang bawat sulok nito kaya hindi pa rin ito napapasok ng lubos. Alam ng ating bida na hindi ito madaling pasukin ng walang kasamang marunong sa Art of Machinery na kagaya ni Zhou Songkai pero hindi niya inasahang hindi pa rin ito tapos makalipas ang isang buong taon. Bigla namang natigil ang pag-iisip ni Chon dahil dumating doon ang nakasama niya dati sa loob ng treasure tomb na si Wang. Masayang sinabi sa kanya ng ating bida na hindi na nito kailangan maging formal dahil nabalitaan nito na naabot na ni Wang ang rank na Great Master. Nahiya naman doon ang warrior at sinabing dahil iyon sa binigay niyang martial arts book sa Merchant King na binigay din sa kanila. Nung makaupo na ang dalawa ay sinabi agad ni Chon na dahil hindi kasama ni Wang ang Merchant King ay sobrang busy nito at tinanong kung meron ba silang problema. Nagulat ang warrior dahil bago ito magsalita ay sinabi agad ng ating bida na ang problema nila ay ang mga karibal na merchant sa ibang lugar. Sinabi sa kanya ni Chon na hindi pa masyadong makakagalaw ang lahat dahil sa treasure tomb kaya kailangan muna nilang palakasin ang kanilang organisasyon ng Merchant King. Hindi naman na nagtanong si Wang at pumayag na agad dahil buo ang kanilang tiwala sa kanya. Makalipas ang 2 taon ay binalita na sa lahat na tapos na ang eksplorasyon sa 3 Spiritual Minds Treasure Tomb at pupunta doon ang ibang mga taga Mount Hua Sect. Alam ng ating bida na aabutin iyon ng 1 taon kaya makakapag-ensayo siya ng sobra-sobra habang naghihintay. Pumunta agad ito sa lugar na walang tao at doon sinanay ang Violet Mist Divine Arts. Napansin niya na madami pa siyang kailangang malaman pero kahit na ganun ay nasa 60% na ang kanyang natututunan sa teknik na iyon. Agad niyang ginamit ang second form nito na Fan of the Scattering Petals at napansin na magulo pa rin ang direksyon na nagagawa niya. Napaupo na lang ito dahil sa pagod at sinabing hindi pa niya talaga ito kayang gawin. Meron daw talagang rason kung bakit tinuturo lang ang teknik na iyon sa mga may pinakamatataas na posisyon sa Mount Hua Sect. Naisip din ni Chon bigla kung gaano talaga kalakas ang Lord of the Dark Heavens dahil tinalo nito ang mga martial artists sa kanilang sect ng ganun-ganun na lang. Iniba na lang ng ating bida ang kanyang iniisip at sinabing hindi iyon ang oras para matakot sa kalaban. Ang susunod niyang pag-aaralan ay ang Divine Sun and Moon Archery kaya kinuha agad ni Chon ang kanyang pana.
Makalipas ang ilang oras ng pag-ensayo ay merong tumawag sa ating bida habang siya ay nagpapahinga. Tinanong ni Wool ang kanyang senior brother kung ano ang kanyang ginagawa sa lugar na iyon at pilosopo nitong sinagot ang babae na humihinga. Hindi natawa ang babae sa sinabi ni Chon at pabirong tinanong kung joke na ba iyon. Nagulat naman ang ating bida dahil biglang nagbago ang tono ng babae at sinabing ang rason ng pagpunta niya doon ay ang balita tungkol sa Lotus Sword Competition. Nawala sa isip ni Chon ang palahok pero naalala niya na hindi naman niya ito masyadong kailangan. Napansin ni Wool na hindi masyadong natuwa ang ating bida sa kanyang narinig kaya tinanong nito kung ano ang problema. Sinabi nito na aalis na din kasi siya sa Mount Hua sa susunod na taon at gusto na lang niyang kumalma habang hinihintay iyon. Hindi masyadong importante ang Lotus Sword Competition sa mga taga Mount Hua sect pero hindi ibig sabihin nito ay binabaliwala na lang nila ito. Ang kompetisyong iyon daw ay parang evaluation at kung maganda ang ipapakita ng mga kalahok ay pwede daw silang makakuha ng miracle drug at magagandang uri ng espada. Isa lamang ito sa gusto ng mga sasali dahil pwede din silang maging mga susunod na henerasyon ng Plum Blossom Sword Masters ng Mount Hua sect kung sila ay mapipili. Inisip ng ating bida na hindi na lang niya ipapakita ang tunay niyang lakas sa kompetisyong iyon para hindi siya mapansin at mapili dahil hindi na niya gusto na magtagal pa sa loob ng Mount Hua sect. Makalipas ang ilang linggo ay dumating na din ang araw ng Lotus Sword Competition. Masayang sinabi ng isang elder na meron siyang magandang aasahan sa mga kalahok sa taong iyon. Bigla namang nagsalita ang master ng Wool at sinabing alam niya na ang kanyang estudyante ang mananalo. Mayabang namang nagsalita ang isa pang elder at sinabing hindi siya makakasigurado dahil kasali din sa kompetisyong iyon ang kanyang apo. Nagkatinginan na lang ng masama ang dalawa at sinabi sa isa't isa na tignan na lang nila kung sino talaga ang mas magaling na estudyante. Lumipat naman na ang ating storya sa mga kalahok at makikita natin na tinatanong ni Wool si Chon kung narinig ba niya ang eksplanasyon ng kompetisyon. Dahil 10 lang ang miyembro ng Lotus Unit ay meron lamang 5 laban sa unang round at magbabunutan na lang sa second round. Nagpasalamat naman agad ang ating bida sa babae dahil sa kanyang paliwanag at sinabi ni Wool na panoorin siya nito dahil siya ang unang lalaban. Agad na itong umakyat at ang una niyang makakalaban ay si Jang Hong. Sinabi ng referee na pwede na silang mag-umpisa kaya yumuko ang isa't isa para magbigay ng galang. Alam ni Jang na malakas ang kanyang senior sister kaya inunahan na niya ito ng atake. Hindi naman nagulat doon sa Wool at madali niya itong nasalag at nakontra. Sa isang mabilis na galaw ay napatalsik nito ang espada ng lalaki at tinutok ang kanyang espada sa harap nito. Wala nang nagawa si Jang kaya sumuko na ito at nagpasalamat na Wool sa referee, sa kanyang kalaban, at sa lahat ng nanunood. Panuri ng mga elder ang master ng babae at nagpasalamat lang ito dahil alam naman niya na mananalo talaga ang kanyang estudyante sa unang round. Nang makaalis na ang mga ito sa stage ay tinawag na ng referee ang ating dahil siya na ang susunod. Pag-akyat nito ay nakita niya agad ang kanyang kalaban na si Bang Chul Sam na nakangiti dahil akala ng siraulo ay kayang-kaya niya ang ating bida. Sumigaw din ang lolo nitong elder at sinabi na malas lang si Chon dahil ang kanyang apo ang una niyang nakalaban. Hindi naman ito pinansin ng ating bida dahil iniisip nito na hindi siya pwedeng mag-stand out pero hindi din siya pwedeng matalo sa unang round. Bigla naman itong nairita ng sobra dahil tinawag siya ng kanyang kalaban at sinabi na dahil mabait ito ay hindi siya iiwas sa unang atake ni Chon sa kanya.